Sunod-sunod na ang pagdating at patuloy na pagbili ng Philippine Navy ng kanilang mga bagong warship sa ilalim ng AFP Modernization Program na kung saan umabot na sa lagpas 100 bilyong piso ang ginastos para sa mga bagong warships na nabili ng Pilipinas sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Sinasabi rin na nag-offer ang South Korea ng loans para sa ating bansa upang makabili tayo ng mas maraming warships at umaasa tayong makakabili tayo ng mas upgraded na mga frigates kahit na ang mga HDF 3500 na lang muna sa ngayon na kung saan sinasabing kayang lagyan ng 24 cells na vertical launching system kaya mas maraming missiles ang madadala nito o hindi kaya ang HDF 4300 o mas kilala bilang Chungnam class frigate na mayroong mas malakas na radar at kaya ding magdala ng mas maraming missiles. At sa patuloy na pag-acquire ng bagong assets mula sa South Korea, ay mistulang pinabayaan na ang pinag-umpisahan ng pagbili ng warships mula sa Hyundai at ito na nga ang ating Rizal class frigates na kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin kompleto sa armas at parang hindi totoong frigate dahil kulang talaga sa pangil ang naturang vessel. At sa naval exercise ng Philippine Navy kasama ang Australia, makikita na kulang ng isa ang anti-ship missile ng ating warship at malaki ang tsansa na dahil sa hindi napalitan ang ginamit na missile ng Philippine Navy noong 2024 na balikatan at hindi talaga maganda ito dahil kulang na nga sa armas ang ating mga Rizal class frigate at wala pa tayong pamalit sa mga nagamit na missile. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang pinagtutuunan na ito ng pansin sa ngayon ng ating Navy matapos inilabas ng Department of National Defense na ongoing na sa ngayon ng acquisition para sa Rizal class frigates ng mga bagong weapon system at sensors nito upang mas mapalakas pa ang capability ng naturang warship at hindi na ito mahuli sa ibang frigates ng Navy tulad ng Miguel Malvar frigates. Kabilang sa sinasabing ikakabit na bagong armas sa warship ay ang Close-in Weapon System o CWIS at malaki ang tsansa na ang ikakabit ay ang Aselsan Gokdenez 35mm CWIS na kung saan ginagamit na rin sa ngayon ng Miguel Malvar frigates at kailangan din ito ng mga Rizal class lalo na't halos walang air defense weapons ang naturang warship. Kaya ng Gokdenez pabagsakin ng kahit anumang targets, mapamissiles man aircraft o mga drones at may range ito ng nasa 4 kilometers at rate of fire ng nasa 1,100 rounds kada minuto. Mas mapapalakas talaga nito ang air defense ng Rizal class dahil na rin ang kasalukuyang air defense system nito ay ang mga Mistral 3 surface-to-air missile na kung saan mga helicopters at drones lamang ang kayang i-intercept at may range lamang ito ng nasa 7 kilometers at ang air defense system na ito ay hindi talaga pang Navy na klase ng armas. Ang isa pang bagong ikakabit dito ay ang towed array sonar system na kung saan ginagamit naman para makadetect ng submarines dahil prioridad din ng Navy sa ngayon ng anti-submarine warfare lalo na't malaking banta ang pinapakita ng mga submarines ng China. Ang inaasahang ikakabit na towed array sonar system ay ang CAPTAS-2 na kung saan kayang makadetect sa layong 60 kilometers at kapag may nadetect itong mga kalaban, dito na papasok ang K745 Blue Shark torpedoes na kung saan mayroon na nito ang Rizal frigates. Wala pa tayong balita kung kasama ba dito ang Vertical Launching System o VLS at isa talaga ito sa pinaka-importante sa lahat dahil dito nilalagay ang mga anti-air missiles ng warship at medyo may kamahalan ng sistema na ito kaya hindi pa natin makukumpirma kung kasama ba ito sa plano. Kaya lamang ng Rizal frigates na magdala ng 8-cell na vertical launching system at kung VL Mica NG ang kanilang bibilhin tulad sa mga Miguel Malvar, nasa 8 anti-air missiles lang ang pwedeng ilagay dito na medyo kulang pa rin talaga lalo na't usong-uso ngayon ang mga drone sa mga kasalukuyang gyera. Samantalang sa isa pang balita, naghain ng diplomatic protest ang Chinese government sa Pilipinas lalo na kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela dahil sa mistulang pagbastos umano nito sa presidente ng China. Nagpadala ng pagprotesta nito ang Chinese government sa Malacanang, sa Department of Foreign Affairs
at sa Philippine Coast Guard dahil ang inilabas na larawan umano ng Chinese President ay pagsira umano sa dignidad nito at kawalan ng respeto sa isang opisyal ng China. Nakakatawa din dahil ang Pilipinas ang palaging nagfa-file ng diplomatic protest noon, lalo na sa kanilang pambubuli sa West Philippine Sea, at ngayon naman ay ang China naman ang nagfa-file ng diplomatic protest, at kahit sa ganitong paraan man lang ay makabawi ang Pilipinas sa kanilang ginagawang pangaagaw sa ating teritoryo.